Babala, kung kayo po ay paulit-ulit na nagigising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw, kahit hindi naman puno ang inyong pantog, maaaring hindi ninyo namamalayan na napipinsala na ninyo ang inyong puso, utak, at maging ang inyong blood pressure. Bilang isang doktor, ako po si Dr. Benigno Manlapas at ang aking puso ay nakatuon sa pag-aalaga sa ating mga senior citizen. Sa aking karanasan, napakarami ko nang nakitang mga senior dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na tahimik na nagdurusa dahil sa pira-pirasong tulog. At ang dahilan ay isang maliit na ugali na sa tingin natin ay malusog, ngunit lingid sa ating kaalaman ay unti-unting nagnanakaw ng ating mahimbing na pahinga. Opo, ang tinutukoy ko po ay ang pag-inom ng tubig sa maling oras. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano naiiba ang paraan ng pag-inom ng tubig ng mga nakatatanda sa Japan at kung bakit nakakatulong ito sa kanila na makatulog ng 6 hanggang 7 oras ng walang patid. Walang sleeping pills, walang mahigpit na diet, kundi isang mas matalinong paraan lamang ng hydration. Ito ay napakahalaga, lalo na kung kayo ay higit 65 taong gulang na at palaging pagod tuwing umaga kahit pabuo ang tulog ninyo sa gabi. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang marinig mula sa inyo. Saan po kayo nanonood ngayon? At anong oras na po diyan sa inyong lugar? Pakiiwan po ng komento sa ibaba. Tunay pong ikinatutuwa kong malaman kung sino kayo at kailan kayo sumasama sa akin. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang paksang ito, mangyaring mag-subscribe po kayo sa channel na ito para hindi ninyo mapalampas ang susunod na health tip na sadyang ginawa para sa mga senior na tulad ninyo. Simulan na po natin. Pagtuntong ng edad 60, maraming mga senior dito sa Pilipinas ang tahimik na tinatanggap ang paggising sa gabi para umihi sa pag-aakalang ito ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan, ang inyong katawan ay nagsasalita sa inyo sa mga bagong paraan at ang pag-unawa sa mga sinyalis na ito ay maaaring magbalik ng kapayapaan sa inyong mga gabi. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang pagbaba ng hormone na tinatawag na vasopressin na karaniwang tumutulong sa mga bato o kidneys na magdahan-dahan sa gabi. Kapag bumaba ang vasopressin, hindi nagpapahinga ang inyong mga bato. Patuloy silang sumasala ng tubig tulad ng ginagawa nila sa umaga at ito ay nagdudulot ng mas maraming produksyon ng ihi kahit na kayo ay natutulog. Kasabay nito, ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Noong kabataan, kayang mag-imbak ng pantog ng 400 ml nang hindi nagpapadala ng malakas na senyales. Ngunit, pagkatapos ng edad 60, maaari na itong magpadala ng agarang mensahe kahit 150 ml lang ang laman nito. Yan po ay wala pa sa kalahati ng isang baso. Kaya kahit hindi pa puno ang inyong pantog, nakakatanggap na ng senyales ang inyong utak na nagsasabing gumising ka. Ngayon, may isa pa pong dahilan kung bakit naaabala ang inyong pagtulog. Sa maghapon, naiipon ang likido sa inyong mga binti, lalo na kung kayo ay matagal na nakaupo o nakatayo. Ngunit, kapag humiga na kayo sa gabi, ang nakatagong tubig na ito ay bumabalik sa inyong dugo at umaabot sa mga bato. Dito biglang gumagawa ng mas maraming ihi ang inyong katawan sa oras na dapat sana ay nagpapahinga ito. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang simpleng kwento mula sa Cebu. Si Mang Jose, isang retiradong guro, ay dating nagigising ng 2 hanggang 3 beses bawat gabi at pagod na pagod sa umaga. Naniniwala siyang bahagi lang ito ng pagtanda at binawasan pa niya ang pag-inom ng tubig sa maghapon.
Ngunit matapos makipag-usap sa isang lokal na doktor, isang maliit na pagbabago lang ang kanyang ginawa. Inilipat niya ang karamihan ng kanyang pag-inom ng tubig sa umaga at maagang hapon. Mas kaunti na ang iniinom niya pagkatapos ng 6:00 ng gabi at iniiwasan na rin niya ang kape o mainit na sabaw kapag gabi na. Sa loob ng 1 linggo, nagsimulang makatulog si Mang Jose ng 5 hanggang 6 na oras nang walang paggagambala. Sinabi niya sa akin, "Hindi ko alam na sarili ko palang mga gawi ang gumigising sa akin. Ngayon, pakiramdam ko ay naibalik ko na ang kontrol. Mahal kong senior, alamin po ninyo na hindi ito inyong kasalanan at hindi kayo nag-iisa. Ang mga pagbabagong ito ay natural na nangyayari, ngunit kapag naiintindihan ninyo ang mga ito, maaari kayong tumugon ng may karunungan. Ang isang simpleng pagbabago sa inyong routine sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng tunay na ginhawa ng walang gamot, ng walang takot. Nakikinig pa rin ang inyong katawan. At kapag tinatrato ninyo ito ng may pag-iingat, tutugon ito ng may pasasalamat. Ang mas mahimbing na tulog, mas maraming enerhiya at mapayapang umaga ay posible pa rin kahit na pagkatapos ng edad 60. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama na may kaalaman, kabaitan at pag-asa. 5 karaniwang gawi sa pag-inom ng tubig na nakakagambala sa pagtulog ng mga Pilipinong senior. Sa maraming tahanang Pilipino, lumaki tayong naririnig na ang pag-inom ng maraming tubig ay laging mabuti para sa kalusugan. At oo, mahalaga po ang tubig. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang paraan at oras ng ating pag-inom ay nagiging kasing halaga na rin ng dami nito. Dahil kahit ang isang malusog na gawi kapag ginawa sa maling oras ay maaaring tahimik na gambalain ang inyong tulog at ubusin ang lakas ng inyong katawan sa susunod na araw. Ngayon, tuklasin natin ang 5 napakakaraniwang gawi sa pag-inom ng tubig sa mga Pilipinong senior na maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit maaaring ito ang nakatagong dahilan kung bakit kayo nagigising ng 2 o 3 beses bawat gabi. Magsimula po tayo ng marahan ng walang paninisi. Ang mga gawin na ito ay natutunan sa buong buhay, ngunit ang magandang balita ay maaari itong baguhin. Una, ang pag-inom ng masyadong maraming tubig pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Maraming mga senior ang naniniwala na ayos lang uminom ng 1 o 2 basong tubig pagkatapos ng hapunan. Ang ilan ay umiinom pa ng mas marami, lalo na pagkatapos kumain ng maalat na ulam tulad ng tuyo o maanghang na pagkain. Ngunit, ang hindi napapansin ng karamihan ay paglubog ng araw. Natural nang nagdahan-dahan ang inyong mga bato para ihanda ang katawan sa pamamahinga. Kaya kapag uminom kayo ng marami sa gabi, napipilitang manatiling aktibo ang mga bato sa buong gabi, sinasala ang tubig na iyon at direktang ipinapadala sa pantog. Kahit 1 o 2 baso lang ito, mas mabilis mapuno ang pantog at gigisingin kayo ng inyong katawan sa oras na pinakamahimbing na sana ang inyong tulog. Minsan ay sinabi sa akin ni Aling Lorna mula sa Baguio na umiinom siya ng tubig ng 9:00 ng gabi para lang manatiling hydrated. Ngunit nang ilipat niya ang kanyang huling baso ng tubig sa 6:30 ng gabi, bumuti ang kanyang tulog sa loob lamang ng 5 araw. Ang solusyon ay simple. Tapusin ang 80% ng inyong pang-araw-araw na tubig bago mag 4:00 ng hapon at humigop na lamang ng kaunting tubig sa gabi kung talagang nauuhaw. Pangalawa, ang gatas.
salabat o sabaw sa gabi. Para sa maraming Pilipinong senior, ang isang tasa ng salabat sa alas 9 ng gabi ay nagbibigay ng ginhawa. O marahil isang mainit na baso ng gatas o isang mangkok ng mainit na sabaw para pakalmahin ang tiyan. Ang mga inuming ito ay tradisyonal, mainit, at puno ng pagmamahal, madalas na ginagawa ng mga mapagmalasakit na anak. Ngunit huwag nating kalimutan na ang mga ito ay likido pa rin at napupunta pa rin sa pantog. Bukod dito, ang ilan sa mga inuming ito tulad ng green tea, kape o kahit na sabaw na may mga pampalasa ay maaaring maging mild diuretics na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Sabi ni Lolo Ramon mula sa Davao, akala ko makakatulong sa tulog ko ang sabaw. Ngunit nagigising pa rin ako ng alas 2 ng madaling araw. Nang ilipat niya ang kanyang sabaw sa tanghalian at maligamgam na tubig na lamang ang ininom paglubog ng araw, nagsimula siyang makatulog ng 5 oras nang walang patid. Kaya tandaan, mabuti ang mga comfort drinks, ngunit subukang inumin ang mga ito bago mag-alas 6:30 ng gabi, hindi pagkatapos. Pangatlo, ang ugali ng just in case na pag-ihi bago matulog. Ilan po sa atin ang pumupunta sa banyo bago matulog, kahit hindi naman natin nararamdaman ang pangangailangan para lang makasiguro. Ang gawin na ito na itinuro ng ating mga ina at lola ay parang matalino. Ngunit sa katotohanan, tinuturuan nito ang pantog ng maling leksyon. Kapag palagi ninyong inuubos ang laman ng pantog ng walang tunay na pagnanais, nagsisimulang magpadala ng senyales ang mga nerve ng masyadong maaga. Di nagtagal, nagsisimulang makaramdam ng pagkapuno ang inyong pantog. Kahit na 100 o 150 ml pa lang ang laman nito, halos kalahating baso lang. Ito ay tinatawag na bladder overtraining at lumilikha ito ng mga maling pagnanais na umihi, lalo na sa gabi. Ibinahagi ni Lola Sabita mula sa Pampanga ang kanyang kwento na may luha sa kanyang mga mata. Akala ko nag-iingat ako, pero lumalabas na sinanay ko pala ang pantog ko na gisingin ako kahit hindi naman kailangan. Ang mas mabuting gawi ay pagkatiwalaan ang senyales ng inyong katawan at pumunta lamang sa banyo kapag tunay na ang pagnanais. Kung nakakaramdam kayo ng pagkabalisa, umupo ng tahimik, huminga ng malalim, at bigyan ng oras ang inyong pantog na kumalma. Pang-apat, ang pag-inom ng masyadong kaunti sa umaga at pagkatapos ay hahabulin sa gabi. Ito ay napakakaraniwan sa mga Pilipinong senior na nagiging abala o simpleng nakakalimot uminom ng tubig sa umaga. Umiinom sila ng 1 o 2 maliit na baso bago mananghalian at sa gabi lang na pagtatanto na hindi pa sila sapat na nakainom. Kaya hinahabol nila ito pagkatapos ng alas 6 ng gabi sa pag-aakalang mas mabuti ng mahuli kaysa hindi. Ngunit pinapabigatan nito ang mga bato sa pinakamasamang oras kung kailan naghahanda na ang katawan para matulog. Ang mga bato ngayon ay nagtatrabaho ng husto sa gabi, nagpapadala ng mas maraming likido sa pantog, at magigising na naman kayong pagod. Ang isang mas mahusay na paraan ay magtakda ng maliliit na paalala. Uminom ng 1 baso paggising, 1 sa kalagitnaan ng umaga, 1 sa tanghalian, at 1 sa alas 4 ng hapon. Ang pattern na ito ay nagbibigay sa inyong katawan ng sapat na oras upang iproseso ang tubig ng dahan-dahan bago dumating ang oras ng pagtulog. Ginawa ito ni Mang Hari mula sa Iloilo, 4 na baso bago mag-alas 5 ng hapon at 2 higop lamang pagkatapos ng hapunan. Sinabi niya sa akin, "Dati, parang zombie ako sa umaga.
Ngayon, pakiramdam ko ay tao na ulit ako. Panlima, ang pag-inom ng malamig na tubig mula sa frigider sa gabi. Sa maraming tahanang Pilipino, lalo na tuwing tag-init, ang frigider ay nagiging paboritong pinagkukunan ng tubig. Pagkatapos ng isang mainit na araw, masarap sa pakiramdam ang malamig na tubig bago matulog. Ngunit narito ang isang bagay na hindi alam ng marami. Ang malamig na tubig ay maaaring makairita sa pantog, lalo na sa mga matatanda. Ang malamig na tubig ay nagiging sanhi ng bahagyang pag-urong ng mga kalamnan sa paligid ng pantog na nagtitrigger ng mga senyales para umihi ng mas maaga. Maaaring hindi ito makaapekto sa mga kabataan, ngunit sa mga senior na may sensitibong pantog, malaki ang pagkakaiba nito. Si Aling Bina mula sa Quezon City ay lumipat sa tubig na nasa room temperature at sa loob ng isang linggo, huminto ang kanyang pagpunta sa banyo ng 3:00 ng madaling araw. Ang simpleng solusyon, pagkatapos ng 7:00 ng gabi, uminom lamang ng maligamgam o room temperature na tubig, hindi malamig. Paano uminom ng tubig ang mga matatanda sa Japan? Isang simpleng routine na tumutulong sa kanila na matulog ng mahimbing. Kung bibisita kayo sa tahanan ng isang matandang hapon sa umaga, mapapansin ninyo ang isang bagay na tahimik, ngunit makapangyarihan. Bago pa man sila magsipilyo o humigop ng kape, dahan-dahan silang umiinom ng 2 maliit na baso ng tubig. Humigit kumulang 300 pumilya pilin sa kabuuan. Ang maagang hydration na ito ay hindi basta-basta. Ito ay isang pang-araw-araw na gawi na ipinapasa ng may intensyon. Ito ang kanilang paraan ng pag-activate ng mga bato at paggising sa digestive system na tumutulong sa katawan na simulan ang araw ng may ritmo at kalmado. Dito sa Pilipinas, maraming senior ang nagsisimula ng umaga sa kape. Ngunit ang caffeine ay maaaring mag-dehydrate at lituhin ang natural na balanse ng katawan. Sa kabaligtaran, ang tubig sa umaga ay nagsasabi sa inyong katawan na ito ay ligtas. Oras na para magsimulang maghilom at maglabas ng mga lason. Sinubukan ni Lolo Ador mula sa vegan ang simpleng pagbabagong ito. Maligamgam na tubig sa 6:30 ng umaga bago ang ano paman. At sa loob ng 1 linggo, bumuti ang kanyang panunaw at lumalim ang kanyang pagtulog. Sinusunod din ng mga Hapon ang isang schedule ng tubig na gumagalang sa natural na orasan ng katawan. Hinahati nila ang kanilang hydration sa 3 pangunahing bahagi: umaga, tanghali, at hapon. Iniiwan ang gabi para sa pamamahinga. Sa madaling salita, 40% ng pang-araw-araw na tubig ay iniinom bago mag-agahan at mananghalian. Isa pang 40% bago o pagkatapos ng tanghalian at 20% lamang sa hapon at wala na pagkatapos ng hapunan. Ang tiyempo na ito ay nagbibigay sa mga bato ng oras upang iproseso ang likido bago ang oras ng pagtulog. Binabawasan nito ang presyon sa pantog sa gabi at pinapayagan ang mga matatanda na makatulog ng 5 hanggang 7 oras nang walang paggagambala. Kung madalas ninyong makalimutan na uminom sa maghapon, subukang maglagay ng isang maliit na bote ng tubig malapit sa inyong upuan, tulad ng ginagawa ng ating mga ninuno noon. Humigop ng dahan-dahan, hindi mabilis, at hayaang maabsorb ng katawan ang tubig ng malumanay at walang bigla. Isa pang nakakagulat na bahagi ng gawi ng mga Hapon ay ang hindi pag-inom ng tubig habang kumakain. Mas gusto nilang uminom 30 minuto bago kumain o 30 minuto pagkatapos. Bakit? Dahil ang pag-inom ng tubig habang kumakain ay maaaring magpabanto sa mga digestive enzyme
na nagpapahirap sa pagtunaw ng pagkain. Ito ay maaaring humantong sa paglaki ng tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain, at mas maraming presyon sa pantog, lalo na sa mga matatanda. Sinabi sa akin ni Aling Mina mula sa Batangas na palagi siyang umiinom ng tubig kasabay ng kanyang kanin at adobo. Ngunit matapos malaman ang tip na ito, nagsimula siyang humigop ng tubig bago kumain at gumaan ang pakiramdam ng kanyang tiyan at naging mas payapa ang kanyang mga gabi. Tumawa siya at sinabing, "Akala ko kailangan ko ng mas maraming tubig, pero ang kailangan ko lang pala ay space out ito ng maayos." Ngayon, pag-usapan natin ang mga gawi sa pag-inom ng tubig sa gabi. Dito napakaingat ng mga matatandang hapon. Pagkatapos ng 7:00 ng gabi, itinitigil na nila ang pag-inom ng buong baso ng tubig. Kung sila ay nauuhaw o kailangang uminom ng gamot, humihigop lang sila ng ilang lagok, hindi hihigit sa 100 ml. Ang maliit na limitasyong ito ay nagbibigay ng pahinga sa pantog at hinahayaan ang mga bato na magpahinga ng buo sa buong gabi. Si Mang Arvin mula sa Lucena ay dating umiinom ng kalahating baso ng tubig sa 9:00 ng gabi kasama ang kanyang mga tableta. Ngunit nang palitan niya ito sa paghigop lamang ng 3 hanggang 4 na kutsarita at inilipat ang oras ng kanyang gamot sa mas maaga, napansin niyang unti-unting nawala ang kanyang pagpunta sa banyo ng 2:00 ng madaling araw. Tandaan, mahal kong kaibigan, ang tubig ay nakapagpapagaling, ngunit kung iinumin lamang ng may pag-iingat. Ang sobra sa maling oras ay nagiging pabigat. Kapag ininom ng may ritmo, ito ay nagiging isang biyaya. Ipinakita sa atin ng mga Hapon na ang mahimbing na tulog ay hindi nangangailangan ng mamahaling paggamot. Nagsisimula ito sa maliliit na gawi, 1 baso sa umaga, 1 higop sa kalagitnaan ng hapon, at 1 tahimik na gabi. Ang mga pagpiling ito ay maaaring mukhang masyadong simple para magkaroon ng epekto. Ngunit para sa katawan, pagkatapos ng edad 60, ito ang lahat. Kaya kung nagigising kayong pagod tuwing umaga at nag-iisip kung ano ang mali, huwag tingnan ang inyong edad kundi ang inyong tiempo. Ang tubig ay inyong kaibigan, ngunit dapat itong imbitahan sa tamang oras. Bigyan ang inyong katawan ng regalo ng tamang tiempo at bilang kapalit, maaari nitong ibigay sa inyo ang regalo ng payapang pahinga. Matuto tayo ng marahan mula sa mga natutulog ng mahimbing, hindi dahil sila ay maswerte, kundi dahil nakikinig sila sa orasan ng kanilang katawan ng may disiplina, may biyaya, at may pagmamahal. Mga magiliw na payo mula sa mga doktor na Pilipino, simpleng mga gawi bago matulog para makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Dito sa Pilipinas, ang ating mga nakatatanda ay kilala sa kanilang karunungan, tahimik na mga gawain, mga remedyo sa bahay, at panghabambuhay na mga ugali. Ngunit habang nagbabago ang ating katawan sa pagtanda, kahit na ang mga pinagkakatiwalaang gawain na ito ay minsan nangangailangan ng isang banayad na pag-upgrade. Maraming mga doktor sa buong Pilipinas ngayon ang nagre-rekomenda ng ilang maliliit na gawi sa gabi na maaaring makatulong sa mga senyor na makatulog ng mas mahaba at mas malalim. Ang mga ito ay hindi gamot. Hindi sila mahirap, ngunit epektibo, lalo na kapag ginawa ng may pag-iingat at regularidad. Ating talakayin ang 4 na gawi na inirerekomenda ng doktor na maaaring magpakalma sa katawan, suportahan ang pantog, at bawasan ang pag-ihi sa gabi. Una, banayad na masahe sa binti bago matulog. Sa maghapon,
Kapag tayo ay matagal na nakaupo o nakatayo sa isang lugar, naiipon ang likido sa ating mga binti. Maaaring hindi ninyo makita ang pamamaga, ngunit mabigat ang pakiramdam ng katawan at bumabagal ang sirkulasyon. Sa gabi, kapag humiga na kayo, ang naipit na likidong ito ay bumabalik sa daluyan ng dugo at umaabot sa mga bato. Ito ay isang nakatagong dahilan kung bakit mabilis mapuno ang pantog sa gabi sa oras na gusto ninyong magpahinga. Upang maiwasan ito, iminumungkahi ng mga doktor ang isang napakasimpleng gawain. Masahihin ng marahan ang inyong mga binti bago matulog. Magsimula sa mga paa at paakyat patungo sa mga tuhod gamit ang malambot na pabilog na hagod. Maaari kayong gumamit ng maligamgam na langis ng niyog o kahit anong langis na hiyang sa inyong balat. Sabi ni Aling Kalpana mula sa Tagaytay, minamasahe ng kanyang apo ang kanyang mga paa tuwing gabi sa loob ng 5 minuto. Hindi lang bumuti ang kanyang pagtulog, gumaan din ang pakiramdam ng kanyang mga tuhod at mas presko ang kanyang mga umaga. Kaya bago kumuha ng sleeping pills, subukan muna ang luma ngunit epektibong tradisyong ito. Ito ay isang pagkilos ng pagmamahal sa sarili at pasasalamatan kayo ng inyong mga bato para dito. Pangalawa, matulog ng nakatagilid sa kaliwa, hindi nakatihaya. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang mga tao ay natutulog ng nakatihaya na may makapal na unan at mabigat na kumot. Ngunit ngayon, iba na ang payo ng mga pag-aaral at mga neurologist. Matulog ng nakatagilid sa kaliwa na may malambot na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod. Ang posisyong ito ay sumusuporta sa panunaw, binabawasan ang presyon sa pantog, at nagtataguyod ng mas mahusay na daloy ng dugo sa mga organo. Kapag natutulog kayong nakatihaya, ang bigat ng tiyan ay maaaring bahagyang pumindoot sa pantog, lalo na pagkatapos ng isang late na hapunan. Ngunit kapag nakatagilid sa kaliwa, ang tiyan at pantog ay nananatiling relax at ang mga senyales para umihi ay nagiging mas madalang. Sinubukan ni Lolo Oscar mula sa Bacolod ang postura na ito pagkatapos ng payo ng kanyang doktor. Sabi niya, nagigising pa rin ako minsan pero hindi na 3 beses tulad ng dati at mas malalim na ang pakiramdam ng tulog ko ngayon. Isang maliit na pagbabago sa posisyon ng pagtulog, iyon lang ang kailangan upang mabago ang mga gabing hindi mapakali tungo sa mga gabing mapayapa. Subukan ito ngayong gabi at bigyan ang inyong katawan ng bagong ginhawa na maaaring tahimik nitong kinakailangan. Pangatlo, magsuot ng magaan na damit at panatiling malamig ang silid. Sa mga tahanang Pilipino, lalo na sa mga malalamig o maalinsangang lugar, madalas na natutulog ang mga senyor na nakasuot ng makakapal na damit pantulog. Naniniwala tayo na ang init ay nagdudulot ng kaligtasan at sa ilang kaso, totoo iyon. Ngunit ang sobrang init sa gabi ay nagdudulot ng pagpapawis na tahimik na nag-a-activate sa mga bato. Nagre-resulta ito sa mas maraming produksyon ng ihi kahit hindi kayo uminom ng tubig. Inirerekomenda ng mga doktor na panatilihin ang temperatura ng inyong silid tulugan sa paligid ng 25 hanggang 20 tusi. Magsuot ng maluwag na damit na koton, malambot at banayad sa balat. Kung nilalamig kayo, magpatong ng isang manipis na balabal o gumamit ng 2 manipis na kumot sa halip na isang makapal. Minsan ay sinabi ni Aling Maria mula sa Legazpi na dati siyang nagigising na basang-basa sa pawis isang 3:00 ng madaling araw kahit na halos hindi siya umiinom ng tubig sa gabi. Matapos siyang lumipat sa mga damit na koton at magbukas ng maliit na bintana, naging kalmado ang kanyang pagtulog at hindi na rin gaanong makati ang kanyang balat.
Kaya kung hindi mapakali ang inyong katawan sa gabi, suriin muna ang inyong kumot, hindi ang inyong pag-inom ng tubig. Pang-apat, kausapin ang inyong doktor tungkol sa tiempo ng inyong mga gamot. Maraming mga senior ang umiinom ng mga tableta para sa blood pressure, diabetes, o sakit sa kasukasuan. Minsan, 3 hanggang 4 na tableta pa sa gabi. Ang hindi napagtatanto ng iilan ay ang ilan sa mga gamot na ito ay nagsisilbing diuretics na nangangahulugang tinutulak nila ang mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Ang pag-inom ng mga ganitong tableta sa gabi ay maaaring mag-trigger ng madalas na pagpunta sa banyo sa pagitan ng 1:00 at 4:00 ng madaling araw. Kaya naman, inirerekomenda ngayon ng mga doktor na suriin ang tiempo ng gamot, lalo na para sa mga madalas magising sa gabi. Sa ilang kaso, ang simpleng paglipat ng tableta sa umaga ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Si Mang Ravi mula sa General Santos ay nagigising ng 4 na beses bawat gabi. Ngunit hindi tubig o hapunan ang sanhi nito. Ito ay isang maliit na puting tableta na iniinom niya sa 9:00 ng gabi. Matapos itong ilipat ng kanyang doktor sa 9:00 ng umaga, nagsimula siyang makatulog ng halos 6 na oras nang hindi nagagambala. Kaya, mahal kong senior, hindi ninyo kailangang itigil ang inyong mga gamot, ngunit magtanong lang, ito ba ang tamang oras para inumin ko ito? Ang isang tanong na iyon ay maaaring magbalik sa inyo ng inyong gabi, mga gawin ng Pilipino laban sa mga hapon. Bakit ang maliliit na pagkakaiba sa pamumuhay ay lubos na nakakaapekto sa inyong pagtulog? Kung bibisita kayo sa isang nayon sa Japan sa gabi, makikita ninyo ang isang bagay na napakabait at nakakagulat. Pagsapit ng 6:30 o 7:00 ng gabi, karamihan sa mga matatanda ay tapos na sa kanilang hapunan. Malinis na ang kusina, madilim na ang mga ilaw, at naghahanda na ang tahanan para sa pagtulog. Walang kape pagkatapos ng hapunan, walang maanghang na sabaw, at walang pag-inom ng maraming tubig bago matulog. Ang maagang routine na ito ay nagbibigay sa katawan ng oras upang matunaw ang pagkain, maglabas ng labis na likido, at pakalmahin ang pantog bago magsimula ang gabi. Sa Pilipinas, gayunpaman, medyo iba ang kwento. Karamihan sa mga senior ay kumakain ng hapunan bandang 8:00 o 8:30 ng gabi. Minsan, mas huli pa. Pagkatapos kumain, nasisiyahan tayong uminom ng 1 tasa ng kape o mainit na gatas o kahit isang mangkok ng sabaw bilang isang ugali. Ngunit, ang hindi napagtatanto ng maraming senior ay ang dagdag na likidong ito, kahit na isang maliit na tasa lang, ay tahimik na nagdaragdag ng presyon sa pantog. Pagsapit ng 1:00 o 3:00 ng madaling araw, nagigising ang inyong katawan hindi dahil sa edad, kundi dahil sa tiempo. Pinalitan ni Lolo Samuel mula sa Cagayan de Oro ang kanyang hapunan sa 6:45 ng gabi. Sa loob ng 2 linggo, sinabi niya, nagsimula akong magising ng 1 beses, hindi na 3, at mas magaan ang pakiramdam ng aking mga binti sa umaga. Kaya, ang unang aral ay simple. Tapusin ang inyong pangunahing pagkain ng maaga at hayaang magpahinga ang inyong pantog kasama ninyo. Isa pang tahimik na gawi sa mga matatandang hapon ay ang banayad na paglalakad sa umaga at hapon. Hindi mahabang paglalakad o mabigat na ehersisyo, kundi simpleng mga hakbang pagkatapos ng almusal at bago lumubog ang araw. Ang maliit na aktibidad na ito ay tumutulong na ilipat ang likido mula sa mga binti pabalik sa sirkulasyon na binabawasan ang dami na umaabot sa mga bato sa gabi.
Sinusuportahan din nito ang panunaw, pinapabuti ang paggalaw ng kasukasuan, at binabawasan ang paninigas sa ibabang bahagi ng likod. Sa mga tahanang Pilipino, maraming senior ang matagal na nakaupo sa maghapon, nanonood ng TV o nagbabasa. Pagkatapos ng hapunan, humihiga sila o umuupo sa kama. At ang pananatiling ito ay nagpapahintulot sa tubig na maipon sa katawan na pagkatapos ay umaakyat sa mga bato sa gabi, na lumilikha ng ihi sa oras na dapat ay mahimbing na ang tulog. Si Aling Rina mula sa Zamboanga ay nagsimulang maglakad ng 30 minuto pagkatapos ng hapunan sa loob ng kanilang bakuran, dahan-dahan habang hawak ang kamay ng kanyang apo. Sabi niya, mas naging payapa ang kanyang pagtulog at hindi na namamaga ang kanyang mga binti sa umaga. Kaya kahit 500 hakbang lang na nakatsinelas sa loob ng inyong bahay, ay maaaring dahan-dahang ibalik sa balanse ang katawan. Pag-usapan natin ang isa pang tahimik na ugali, ang tubig na may yelo. Sa Japan, halos hindi umiinom ng malamig na tubig ang mga matatanda, lalo na sa gabi. Mas gusto nila ang room temperature o maligamgam na tubig, sa paniniwalang mas mabait ito sa tiyan at sa pantog. At ngayon, sumasang-ayon na ang agham na ang malamig na tubig ay maaaring makairita sa pader ng pantog, lalo na sa mga matatanda. Dito sa Pilipinas, maraming senior ang umiinom ng tubig mula sa frigider, lalo na tuwing tag-init. Nakakapresko ito, ngunit maaari itong maging sanhi ng mas madaling pag-urong ng mga kalamnan ng pantog na nagpapadala ng mga senyales para umihi. Kahit ilang higop lang ng malamig na tubig sa 9:00 ng gabi ay maaaring humantong sa pagpunta sa banyo ng 2:00 ng madaling araw. Si Mang Aris mula sa Tarlac ay lumipat sa maligamgam na tubig pagkatapos lumubog ang araw at nabawasan ng kanyang mga paggising sa hating gabi sa loob lang ng 1 linggo. Kaya, mahal kong kaibigan, pagkatapos ng 7:00 ng gabi, iwasan na po ang tubig mula sa frigider at hayaang manatiling tahimik ang inyong pantog. Ngayon, dahan-dahan nating tingnan ang isang bagay na malapit sa puso ng bawat Pilipino, asin at mga pampalasa. Sa maraming tahanan, kasama sa hapunan ang mga pagkaing maaalat tulad ng bagoong, atsara, at masasarap na ulam na puno ng lasa at pagmamahal. Ngunit ang nakakalimutan natin ay pinapataas ng asin ang pagkauhaw. At ang pagkauhaw ay humahantong sa mas maraming pag-inom ng tubig, karaniwang pagkatapos kumain. Ang sobrang tubig na ito, kasama ng mga pampalasa, ay nagtutulak sa mga bato na magtrabaho ng mas mabigat sa gabi. Inirerekomenda ngayon ng mga doktor na bawasan ang paggamit ng asin pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Sa halip ng mga pagkaing dilata at maaalat, subukan ang mga nilagang gulay o malambot na lugaw na may kaunting bawang. Mananatiling mas malamig ang katawan, gagaan ang panunaw, at hindi mapupuno ng mabilis ang inyong pantog. Sinabi ni Aling Mila mula sa Bulacan na dati siyang nagigising ng 2 beses bawat gabi. Ngunit matapos alisin ng kanyang anak ang bagoong sa hapunan, nakatulog siya ng 5 oras ng diretso. Isang maliit na pagbabago, hindi sa kung ano ang kanyang kinain, kundi kailan at gaano karami. Mahal kong senior, kung nanatili kayo sa akin hanggang ngayon, nangangahulugan ito na tunay ninyong pinapahalagahan ang inyong kalusugan, inyong kapayapaan, at inyong pagtulog. Hindi tayo nag-usap tungkol sa gamot. Hindi tayo nag-usap tungkol sa masakit na paggamot o mahihirap na gawain. Simpleng ginalugad lang natin ang isang maliit na bagay, ang tubig, at kung paano ang pagbabago sa tiyempo
ay maaaring magbago ng lahat. Walang pressure, walang hirap, ilang higop lang na mas maaga, ilang higop na mas kaunti sa gabi, at kaunti pang pakikinig sa ritmo ng inyong sariling katawan. Kayo man ay mula sa Maynila o Davao, Baguio o Cebu, nais pa ring magpahinga ng maayos ng inyong katawan. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ito tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong mga organo ng pagkakataong gawin ang kanilang trabaho sa tamang oras. At ngayon, alam na ninyo kung paano tubig sa umaga, maagang hapunan, maligamgam na higop, at isang tahimik na silid. Hindi nawawala ang inyong tulog. Naghihintay lamang itong bumalik kapag handa na ang inyong katawan. Kaya, kung kahit isang bahagi man lang ng aking sinabi ay nakapagbigay sa inyo ng pag-asa, inaanyayahan ko kayong subukan ang isang maliit na eksperimento. Sa loob lamang ng 3 araw, inumin ang inyong tubig sa paraang hapon, maaga, dahan-dahan, at marahan. Iwasan ang mga likido pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Maglakad ng kaunti pagkatapos ng hapunan. At kung posible, humiga sa inyong kaliwang bahagi kapag natutulog. Kung makaramdam kayo ng kahit isang gabi lang ng payapang pahinga, sana po ay bumalik kayo rito at i-comment ang salitang pag-asa sa ibaba. Ang isang salitang iyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa isa pang senior sa isang lugar sa Pilipinas na nagigising ding pagod tuwing umaga. Isang mahalagang aral po ang nais kong iwan sa inyo. Ang pag-aalaga sa sarili sa ating pagtanda ay hindi nangangahulugan ng malalaking sakripisyo. Kadalasan, ito ay nasa maliliit at matalinong pag-aayos sa ating mga pang-araw-araw na gawi. Ang pakikinig sa ating katawan ay ang pinakadakilang anyo ng karunungan. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe po kayo sa channel para bawat linggo ay makapaghahatid kami sa inyo ng isang maliit na tip, isang banayad na paalala na tulad nito. Ibahagi po ninyo ito sa isang kaibigan, kapitbahay, o miyembro ng pamilya na nahihirapan din sa paghihi sa gabi. Dahil minsan, ang pinakamaliit na mensahe ay maaaring magdulot ng pinakamalaking ginhawa. Ginugol ninyo ang inyong buong buhay sa pag-aalaga sa iba. Ngayon, hayaan po ninyong kami naman ang mag-alaga sa inyo ng may kabaitan, kaalaman, at pagmamahal. Naway ang inyong gabi ay maging kasing tahimik ng kampana ng simbahan sa madaling araw at ang inyong umaga ay kasing lambot ng inyong unang higop ng kape. Mabuhay po kayo